administration, you fucking whore of a government, you don't deserve a good night. Yes! Now, magsasalita po ako, hindi ko sasabihin, hindi ako maglilitanya kung gaano sila kagago, kung gaano sila kabuang, dahil alam na natin yung lahat. Correct? Tama? Right. Alam na natin na bobo sila. Alam na natin na incompetent sila. Alam na natin na gago sila. By the way, good evening. I would like to acknowledge the presence of Congressman Kiko Bamba! Meow, 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 meow. What an amazing night for the Philippines! Ladies and gentlemen, please welcome. Tabi kayo, tabi. Padaanin mo na po natin. Dami natin si Congressman Kiko. Tabi, Hindi ba mamaya kayo? kayo magpapicture kayo. Dito po kayo. Lahat po ay pumunta muna sa harapan. Tabi. Dito na po tayo sa harapan mga kabayan. Mag-congress na tayo. Bigyan nyo na daan si Congressman. Tabi. Hoy, bigyan nyo na daan. Escort, Patayin escort. natin. Escort, para ka ni Belen. Mamaya mo. Laban para sa bayan! Ladies and gentlemen, Congressman Sara Barsaga. Ang pusa, wala sa Force Park, nandito sa Rasulitan! Nandito na ang ating idolo, Congressman Kiko Barsaga! Okay, mamaya mapapakinggan nyo si Congressman Kiko. Magpapahinga lang sandali, ha? Kung Kiko, mukhang naisyuhan mo si John Vic Rimulya. Pinaghandaan ka ng loko-loko. Naisahan mo ang mga ulol na tarantado. Wala sa protest board! Naisahan sila! Nag-aabang doon! Nandito si Congressman Kiko Barsaga! Napakatalino talaga ni Kiko! Dahil naisahan niya si John Vic Rimulya. Ay! Si John Vic ngayon ay naroon sa Forge Park. Hinahantay niya doon si Kong Kiko. Si Kong Kiko nandito na. Alam niyo bakit? Matalino talaga ang matching. Naisahan din! Di ba? Naniwala na kayo. Kiko yung doon. Sabi nila. Okay, babalik na muna ang ating kasamahan na si Miss Amor. Okay! Ang sakit sa bangs, John Vic. Uy, parang bigla ako naging babae today! Oh my God, akala ko ba? That's not so fair. But anyway, I was just so starstruck kasi imagine a 27 years old Gen Z, right? Working in the Congress, surrounded by the crocodiles, pero malakas ang loob, right? Samantalang maraming Pilipino, negosyante, private individuals, yung mga taong may posisyon na sana dapat may boses ay hindi bumuboses. So let's take an inspiration from Congressman Kiko Barsaga and speak your voice. Dapat matapos na ang kagaguhan ng Marcos administration. Marcos, resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Panahon na para putulin ang sungay mula sa pinakataas-taasang
sangay ng gobyerno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr., his wife, Liza Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, down to their last minions in the Congress and in the Senate. Again, I am not here to talk about how much money they rob from us because it's so apparent and it's so obvious. Alam natin yan lahat. They're so famous for being so magnanakaw, from the Congress to the Senate, from the DOH to the DPWH to the Bureau of Customs to the Bureau of Immigration. Lahat ng sangay ng pamahalaan, ninanakaw nila ang pondo instead na magsilbi sa bayan ang kakapal ng mga pagmumukha. Ang sabi ko nga noon sa batasan, magnakaw ng magnakaw ng magnakaw kayong lahat. Dahil kahit matiisin ang mga Filipino, may sukdulan ang pagtitiis at galit ng mga Filipino. At huwag na tayong maghintay ng susunod na taon. Ito na ang sukdulan! Tayo nang wakasan ang pamumuno ng isang incompetent drug addict na puppet president of the Republic of the Philippines. Myanmar, Patria, Pilipinas, kami ang mga Filipino, kahit gaano kalit ang aming boses, kami ay titindig upang protektahan, pangalagaan, at ipagtanggol ang buhay, ang bukas, at panganap ng bawat isang Pilipino na lumalaban ng patas. Yes! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Recess PH! Lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo. Lahat ng may kabulastugan sa pagsiservisyo publiko, lahat dapat mag-resign. They have every obligation to restore the public trust of the Republic. Dahil trabaho nila yon. We are not asking for too much. That is exactly their role as a public servant. We should normalize demanding for something that we deserve dahil tayo ang nagpapasweldo sa bawat isa sa kanila. Tama! Mag-special shout out tayo. Boyeng Rimulya! Putang ina mo ka! Ang banal ng pangalan mo, pero asal demonyo ka! Tama! Kung gaano kapangit ng pagmumukha mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero, kinota mo ba? Tama! Mahihiya maging si Satanas sa'yo. You will fucking dethrone Satan himself because you are so fucking evil. Now, ito ang babala ko sa lahat ng mga politiko. Yes, the numbers here are not overwhelming. But alam ko, you are so fucking scared. Because the rallies, despite of your machineries, despite of your pera namin, despite of your BBM vloggers na bayad galing mula sa taxes namin, despite of your manipulation of public opinion through the manufacture of troll farms to manipulate public opinions, hindi namamatay ang mga rally. Tama! Dahil ang mga Filipino ay hindi bobo! Tama! Maalam kami sa YouTube University, mga putang ina nyong lahat.
At ito ang tandaan nyo. Yes! Tonight! Ang daming tumatawa sa social media. Mga trolls, dahil kukunti lang daw tayo. Yes! The numbers here are overwhelming. But the general sentiment of the Republic, of the citizens of the Republic of the Philippines is overwhelming enough that you will not die very soon. And one day, those fucking rage of the abused Filipino people will caught up on you. At siguruhin nyo na lahat, pati pusa at aso nyo, isasakay nyo sa private plane nyo, mga putang ina kayo.